Ayoko na rito. Bakit? Ano na naman ang ginawa nila sa'yo, ha? Nung isang araw umiiyak ka rin. Ano bang nangyayari sa'yo, Isa? Sabihin mo sa akin. Gusto kitang tulungan. Pero hindi kita matutulungan kung hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Gusto mo akong tulungan? Mahal mo ba talaga ako, Dario? Oo. Mahal na mahal kita, Isadora. Kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Kaya sabihin mo sa akin kung anong problema. Isa, tutulungan kita. Ilayo mo ako rito. Ilayo mo ako sa pamilya ko. Ayoko na sa kanila, Dario. Hindi ko na kaya mga ginagawa nila. Isama mo na lang ako sa inyo. Isa, halika. Tahan na. Huwag kang mag-alala. Ilalayo kita rito. Isasama lang kita sa amin. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. May kilala ba kayong mag-asawang ubod ng sweet? Anong klaseng lalaki ang gusto niyong mapangasawa? Yung sweet at maalaga? Paano kung sa una lang pala siya magaling? Paano kung ang akala mong malaanghel mong nobyo ay demonyo pala? Hihiwalayan mo ba? O aasa kang baka magbago pa siya para sa'yo? I-comment niyo po ang inyong mga sagot at magbabasa po ako. Kung nais niyong malaman ang kwento ng isang babaeng nabihag ng isang mapagpanggap na pag-ibig, pakinggan niyo ang istoryang ito hanggang dulo. Dear Miss Amy, ako po si Amy. Hindi ko po kwento ang sinulat ko sa inyo. Kwento po ng aking kuya at ng babaeng mahal niya. Bata pa lang po ako, gustong-gusto ko na ang mga kwentong kababalaghan. Madalas ay nagpapakwento ako kina mama at papa at pati na rin kay kuya ng mga ganitong klaseng kwento. Hanggang isang araw, naikwento niya po sa akin ang karanasan niyang ito. Taga-subaybay na ako ng channel niyo. Mula pa nung misang mapadpad ako dito sa turo na rin ng isa kong kaibigan. Kaya naman naisip kong baka pwede ko rin ibahagi sa inyo ang kwento ng kuya ko, lalo na't siguradong maraming matututunan ang mga tagapakinig niyo. Bago natin ipagpatuloy ang aking kwento, makikiusap lang sana ako. Marami naglalabas ang bagong channel na nangunguha o nagnanakaw ng ating mga content. Sana po'y tulungan niyo kaming i-report ang mga ito. Huwag po nating tangkilikin ang mga channel na nangunguha ng mga pinaghirapan ng iba. Sa mga legit na channels lang po namin kayo makinig, gaya ng Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio. At itong pinakabago nating channel, Miss Amy Aswang Love Stories. Maraming salamat po agad mga mahal naming tagapakinig. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, Miss Amy, itago na lang po natin sa pangalang Ellie ang kuya ko. Hindi niya totoong pangalan. Noong siya'y mga 23 anyos pa lang, ay namasukan siya sa isang mayamang pamilya sa malayong probinsya. Hindi ko na lang din po babanggitin kung saan ang eksaktong lugar. Mayaman ang pamilyang yon at marami silang nagtatrabaho roon. Sundalo ang isang anak ng kanyang amo, si Dario. Madalas daw ay wala ito sa mansyon. Dahil kung saan-saan daw misyon, napapasabak at nadidistino. Isang araw, bumalik ito sa mansyon galing sa isang bigong investigasyon mula sa kabilang probinsya. Pero hindi gaya ng mga naunang uwi nito, sa pagkakataong yon, may kasama itong babae. Ipinakilala niya ito sa mga magulang bilang si Isadora. Isa, halika. Papakilala kita kina mama at papa. Dario, parang nakakahiya naman. Hindi ba talaga sila magagalit na sinamang mo ako rito? Ano ka ba? Alam na nilang may nobya ako. Nasama ko na sa mga sulat ko ang tungkol sa atin, kaya alam na ng mama at papa na may Isadora na ako. Talaga? Oo naman, kaya tara na. Huwag ka nang mahiya. Ellie, nasan sina mama at papa?
Nasa hardin po, senyorito. Sige, maraming salamat. Tara, Isa. Ma? Pa? Dario, anak! Ma! Grabe! Sobrang na-miss niyo ako ah. Aba, syempre. Kasi naman yung kapatid mo, hindi pa rin ako pinapansin. Ma, hayaan niyo na lang kasi sa gusto niya si Dayan. Bata pa yon. Baka magbago rin naman ang gusto nun. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Ay, sandali. Eto na ba siya? Ah, oo ma. Ito po pala si Isadora. Isa, si Mama Delia. Magandang araw po. Magandang araw din, Iha. Naku! Ang daming kwento ng anak ko tungkol sa'yo. Ay, teka, Iho. Ay, mukhang nandyan ang mga tiyahin at pinsan mo. Ha? Bakit? Teka ma, pinapunta mo ba sila rito? Abay, oo naman. Minsan ka lang makapagbakasyon dito kaya dapat mag-celebrate. Ay, sandali lang ha. Mare! Dario, ang dami niyo pala sa pamilya niyo. Ah, oo. Huwag kang mag-alala. Makikilala mo rin ang mga yan mamaya sa hapunan. Tara, punta muna tayo sa kwarto. Ilagay natin ang mga gamit natin. Ellie, patulong naman dito, pare. Sige po, ako na po niyan. Salamat, pare. Isa, tara na. Kung titingnan daw ang pag-welcome ng babaeng amo sa nobyang dala ni Dario ay parang gustong-gusto naman ito ang babae. Pero ang hindi alam ni Isadora, pagtalikod nila ni Dario, sila lang din ang pinag-usapan ng mga tiyahin nito. Ang maamong mukha ni Senyora Delia ay napalitan ng pagkadisgusto. Mula sa nakakunot nitong noo at nakataas na kilay, halatang plastic lang nito ang babaeng dala ng anak. Mataas daw kasi talaga ang tingin ng pamilya ni Dario sa mga sarili nila. At ayaw na ayaw nilang malahian ng mga pobre at walang pangalang katulad ni Isadora. Noong una, akala talaga ni Isadora ay doon na mababago ang buhay niya. Akala niya katulad ito ng mga ipinangako ni Dario na masaya. Ang hindi niya alam, doon na magsisimula ang kalbaryo niya. Dario, anak! Magandang gabi po. Magandang gabi po. Hali kayo. Dali, upo kayo rito. Iha, Isadora, tama? Opo. Huwag kang mahihiya, okay? Ituring mo itong parang bahay mo. Oo nga pala. Ito ang mga atsahin ni Dario. Kapatid ko ang tatlong ito. At itong dalawang babae naman ay mga pinsan niya. Wala ang kapatid at ama niya ngayon. Ay, ewan ko ba dun sa papa mo, Dario? Talagang pinagbigyan ang hiling ng bunso niya. Alam niya namang darating ka. Ma, hayaan mo na. Paano, inaway mo kasi si Dayan, kaya ayun, ayaw mo permi sa bahay. Ay nako, wag na nga nating pag-usapan ang mga yon. Kumain na tayo. Sinubukan ni Isadora na makisabay sa usapan ng pamilya ni Dario. Pero ramdam niyang hindi siya kabilang sa mga usapan, lalo na't wala ni isa sa mga ito ang nagsasali sa kanya. Maging si Dario ay natuwa na sa usapan nila ng pamilya na hindi na rin napansin si Isadora. Napayuko na lang si Isadora at nag-focus sa pagkain. Nakinig pa rin siya sa sinasabi ng mga tiyahin ni Dario at nakikitawa pa rin. Para lang alam ng mga itong nakikisama naman siya. Habang kumakain, naramdaman ni Isadora na parang may tumititig sa kanya. Sa tuwing nag-aangat naman siya ng tingin, busy naman sa pag-uusap ang mga kasama niya. Hindi na lang niya ito pinansin. Hanggang sa natapos ang hapunan, wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ni Isadora. Nagkayayaan nang umuwi ang mga tiyahin ni Dario kaya inaya na rin siya ni Dario na pumunta sa kanilang kwarto. Nagpaalam sila sa mga ito bago tuluyang umalis. Pagkarating sa kwarto,
Agad na humiga si Darius sa kama at hinila siya kasama nito. Mahigpit siya nitong niyakap at kiniliti. Dahil doon, agad ding nawala ang pagkadismaya ni Isadora sa nangyari kanina. Naisip niya, baka dahil bago pa lang kasi silang magkakilala, kaya hindi agad ganun kagaan ang naramdaman ng mga tiyahin nito sa kanya. Ipinangako niya sa sariling mas pagbubutihin niya pa ang pakikisama. Kinabukasan, maagang nagising si Isadora. Wala na si Dario sa kama. Hula niya, lumabas na ito. Inayos niya na lang ang kama nila bago naligo. Pagkatapos niyang maligo, nagbihis na rin siya at tsaka bumaba. Ellie! Nasaan ang mga halamang pinakuha ko sa'yo? Nandito po, senyora. Magaling. Ang mga halaman ko, nadiligan mo na ba? Didiligan ko na lang po pagkabalik ko. Ha? Ay bakit? Saan ka pupunta? Inutusan po ako ng senyor. May pinabibili sa bayan. Ay, Diyos ko naman itong si Diosdado. Magandang umaga po. Oh, Isadora. Gising ka na pala, iha. Si Dario, tumakbo ba? Ay, oo, kanina, tumakbo yun. Pero ang alam ko sinamahan ng papa niya. Naku, pasensya ka na't hindi ka pa yata nasabihan. Ito kasing asawa ko eh. Nako, ayos lang po yun, ma'am. May itutulong po ba ako sa inyo? Mukhang abala po kayo, ha? Oo nga eh. Paano malapit ng piyesta dito? At tradisyon na talaga yung mga piyesta eh. Naghahanda kami ng asawa ko at nag-iimbita ng mga tao. Gusto ko bago ang aking sala, kaya ayan. Pinapalitan ko ang mga pwesto, pati na rin ang mga halaman. Naku iha, nakakahiyaman pero pwede bang humingi ng pabor sa'yo? Nako, ayos lang ho. Ano po ba yun? Yun na nga. Halos lahat ng katulong namin dito ay abala sa mga dekorasyon at yung iba naman ay namamalengke. Pwede bang ikaw na munang magdilig ng mga halaman sa hardin, iha? Ito kasing asawa ko. Inutusan din ng tagadilig namin. Ay, nako. Nako, oo naman po. Walang kaso sa akin. Nasa hadin lang po yung pandilig. Naku, maraming salamat. Ellie, turuan mo nga itong si Isadora kung nasa ng mga gamit pandilig. Opo. Salamat talaga ha. Naku, ang laking tulong nito sa akin. Oo naman po. Para yun lang po eh. Sige po. Sige. Pagkatapos mo doon bumalik ka kaagad dito sa loob. Sige po. Eto na lang ang gamitin mo. Salamat. Sigurado kang ayos ka lang dito. Pwede ko naman kasing gawin yan pagbalik ko. Nako, ayos lang naman sa akin. Sanay naman ako sa mga ganitong gawain. Pero bisita ka ni senyorito. Ellie, ano ba? Ang tagal mo naman dyan. Sige na, Ellie. Tinatawag ka na eh. Salamat pala. Sige, alis na ako. Ingat ka. Masayang nagdilig ng mga halaman sa hardin si Isadora habang ang mga tao sa loob ng bahay ay abala rin sa kani-kanilang mga gawain. Pagkatapos ni Isadora doon ay saka siya bumalik sa loob at gaya ng sabi niya kay Senyora Delia, tinulungan niya ito sa pag-aayos ng mga gamit sa bahay. Tuwang-tuwa ang senyora at ganun din naman si Isadora. Akala niya kasi nakuha niya na ang loob ng matandang donya. Eto pa, pasuyo naman Isadora. Sige po, wala pong problema. Oo, mukhang nandyan si Dario, iha. Teka, Isa, yung pinasuyo ko muna. Mamaya mo na puntahan ng anak ko. Sige po, sandali lang. Manang, saan po ako pwedeng magugas nitong mga plato ni ma'am? Bakit po kayang gumagawa niyan? Grabe, nakakagulat ka naman, Ellie. Ako na po dyan. Bisita po namin kayo. Naku, ayos lang, Ellie. Gusto ko rin namang tumulong. Hindi na po. Ma'am. Isa, padala naman ako ng tubig, oh. Sige, teka. Iwan ko muna to dito, ha?
Ako na po. Hindi. Babalikan ko yan. Teka lang. Sige na po. Ako na lang dito. Ha? Sigurado ka? Opo. Isadora! Nasaan ang tubig? Nandyan na! Eto na, Dario. Salamat. Ayos ka lang ba? Para matamlay ka. Pasensya ka na. May pinagtalulan lang kami ni Papa. Oo nga pala. Wala ako buong maghapon. Pwede bang pagtulungan mo si Mama? Baka kasi magkasakitan naman yan at sobrang aligaga para sa pista. Ang dami-dami niya naman kasing gustong gawin eh. Oo naman, mahal. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kong mama mo. Salamat, mahal. Hindi talaga ako nagkamaling piliin ka maging nobya. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo kasi dinala mo ako rito. Basta pangako ko sa'yo, magiging masaya tayo rito. Sa mga matatamis na salita ni Dario, mas nahulog si Isadora. Ginawa niya ang lahat para mapalapit sa ina ni Dario. Pero habang tumatagal, ang mga hinihingi nilang pabor noong una ay parang naging obligasyon niya na. Parang hindi na rin bisita ang turing sa kanya. Dahil kung utusan na siya ng mga ito, ay tila ba naging gaya na kung paano nila tratuhin ang kanilang mga trabahador sa bahay. Isa, nasaan ang mga ibang putahe? Bakit wala pa sa lamesa? At isinasalang pa po ni Aling Nena. At bakit ang tagal, ha? At pasensya na po. Eto na po. Ay, Diyos ko naman, Iha. Hindi tayo pwedeng magbagal dito. Ang daming bisitang naghihintay. Ano ka ba naman? Pasensya na po. Pabibilisan ko na lang po. Abay, dapat lang. Manang, nasaan na po ang ibang mga putahe? Pakibilisan na lang po kasi naghihintay ng mga bisita. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Ellie. Sige. Pinigilan ni Isadora ang pag-iyak. Tinulungan na lang din niya ang mga katulong para mas mapadali ang paghanda ng mga pagkain. Pero kahit na nasa kusina, hindi niya napigilan ang mapasulyap sa sala kung nasaan si Dario kasama ang mga kaibigan nito. Medyo nalungkot si Isadora kasi mukhang hindi man lang nito napansin na wala siya roon at tumutulong siya sa mga kasambahay nila. Binilisan na lang nila ang kilos. Ilang sandali lang, bumalik na naman si Delia at pinagsisigawan sila. Ano ba naman yan, Isadora? Akala ko ba bibilisan? Eh bakit hanggang ngayon wala pang ibang putahe, ha? Yung iba po kasi, At nagdadahilan ka pa? aray, Ha? masakit po. Bitawan niyo po ako. Ma? Dario, anak. Eto kasing nobya mo. Sinabihan ko na kanina na hinahanap na ng mga bisita ang mga putahe. Eh kaso ang bagal-bagal pa rin. Pagsabihan mo nga yan. Nakagat ni Isadora ang labi habang hawak ang braso niyang namula dahil sa sobrang higpit na pagkahawak ni Delia. Naiiyak na tumingin siya sa kanyang nobyo para humingi ng tulong pero tiningnan lang siya nito. Huwag mo kasing ginagalit si Mama. Lalo na kapag may ganitong okasyon. Masakit ng ulo, no? Sige na. Pakibilisan na lang yung inuutos niya. Tsaka pakikuha na rin kami ng pulutan, ha? Sige, pasensya ka na. Sige. Balik lang ako doon. Pakibilisan, ha? Yung pulutan. Oo, Dario. Manang, pakibilisan na lang po yung kailangan ni Ma'am Delia. Ito na po ba yung mga kailangan ni na Dario? Ako na po. Eto na mga pulutan. Isadora! Pasensya na po. Pasensya na. Manang! Linisin niyo nga to! Dario, pasensya ka na. Halika nga rito. Aray! Nanlaki ang mga mata ni Isadora nang bigla siyang hilahin ni Dario paalis sa salas. Panay ang reklamo niya sa hawak nito sa kanya, pero hindi ito nakinig
at kinaladkad siya papunta sa kwarto nila. Napadaing si Isadora nang halos ihagis siya nito sa kama. Napasinghap siya at hindi makapaniwalang napatitig sa lalaki. Galit na galit ang mukha ni Dario at parang sasakmalin na siya sa sobrang galit. Dario, ano ba? Nasasaktan ako. Nasasaktan? Talagang masasaktan ka kapag inulit mo pa yun. Ano? Pinapahiya mo ba kami, ha? Ang tanga-tanga mo naman. Simpleng paghatid lang ng mga pagkain, palpak ka pa. Ano ko ba naman? Dario, aksidente yun. Hindi ko naman sinasadya. Dario! Ano? Lalabang ka? Kasalanan mo to eh. Kung hindi ka tanga at hindi mo ako pinahiya doon, hindi sana, hindi ka nasasaktan. Naiwang tulala doon si Isadora. Nakahawak siya sa kanyang pisngi at hindi pa rin makapaniwala na nagawa siyang saktan ng kanyang nobyo. Nang mga sandaling yon, na-question ni Isadora ang desisyon niyang sumama kay Dario. Mas lalong lumala ang pag-question niya sa desisyon dahil ang mga sumunod na araw ay mas palala pa ng palala ang mga nangyari sa kanya. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang noon ay magandang pagtanggap ng ina ni Dario sa kanya ay wala na. Palagi na siya nitong inuutusan sa mga gawaing bahay at pinapagalitan sa tuwing nagkakamali siya. Kung ano ang trato nito sa mga katulong ay ganun na rin ang trato nito sa kanya. Hindi na bisita ang pakiramdam niya noon, kundi parang isang katulong na obligadong sundin ang kanya mga amo. Ibang-iba na rin si Dario sa sundalong nakilala at minahal niya noon sa bayan nila. Wala na ang pagiging malambing at maalaga ng lalaki. Dahil simula noong sinampal siya nito, naging sunod-sunod na rin ang paninigaw at pagmumura nito sa kanya. Hindi makapaniwala si Isadora sa mga nangyari. Ginusto niyang umalis pero hindi niya alam kung paano. Wala siyang dalang kahit ano at hindi niya alam kung paano makakauwi dahil yon ang unang beses na nakalabas siya ng bayan nila. Kape niyo po. Baka naman sobrang tamis niyan. Hindi po. Pasensya na po kayo kanina. Nagdilig ka na ba ng mga halaman sa hardin? Magdidilig pa lang po ako. Napakabagal mo namang kumilos. Yan na nga lang ang ginagawa mo rito. Pasensya na po. Puro na lang pasensya. Alam mo, tumigil ka na lang at mas naiirita lang ako pag naririnig yung pasensya mo. Sige po, alis na po ako. Isadora! Nandiyan na! Dario, ano yun? Ang tagal mo. Pasensya na, inutusan pa ako ng mama mo eh. Ano ba yung mukha mo? Bakit ang dungis mo? Natapunan lang ako kanina ng kape. Natapunan? Ang tanga mo naman. Ang mama mo ang nakatapon. Ano? At bakit ka naman tatapunan ni mama ng kape, ha? Baka kung ano naman ang ginawa mo. Kasi bangit ang lasa ng kapeng unang binigay ko sa kanya. Ayun, kaya naman pala eh. Ay, di katangahan mo pa rin. Ay naku Isadora, sinabi ko naman sa'yo eh, huwag kang tatanga-tanga kay mama. Mainitin pa naman ang ulo niya ngayon. At ilang araw na silang magkaaway ni Papa. Hindi naman yan magagalit ng walang dahilan eh. Bakit? Ano bang nangyari sa kanila ng papa mo? Chismosa ka na rin ngayon, Isa? Ano ka ba naman? Away mag-asawa yun. At problema ng pamilya namin. Pwede ba wag ka na makialam? Ayusin mo nga tong damit ko. Saan ka nga pala pupunta ngayon, Dario? May lakad ka? Pwede ba akong sumama? At ano namang gagawin mo doon? Nagyayaya ng inuman ang mga kasamahan ko sa serbisyo. Total malapit na rin naman matapos ang bakasyon namin. Kaya dito ka na lang. Puro lalaki kami doon. Tulungan mo na lang si mama dito at bantayan mo yung kapatid kong panay ang takas. Isa pa sa pinoproblema ni mama ang batang yon. Dario, nababagot kasi ako dito. Baka pwedeng... Nababagot? Hindi kumilos ka, tulungan mo si Manang sa mga gawaing bahay. O di kaya magayos ka ng mga halaman doon sa hardin. Ano ba naman katwiran yan, Isadora, oh? Tumutulong naman ako, Dario. O bakit nababagot ka kung may ginagawa ka naman pala? Ano ko ba naman, Isa? Gusto ko lang sanang may ibang gawin bukod Tumigil ka na nga!
Sabi lang dito ka na lang eh. Ano bang hindi mo maintindihan doon, ha? Dito ka lang sa bahay. Samahan mo ang mama ko. Tulungan mo siya. Naintindihan mo ba, ha? Oo, Dario. Pasensya na. Iyak-iyak ka pa dyan. Tumulong ka kayo maglinis doon. Diyan ka na nga. Niyakap ni Isadora ang kanyang mga tuhod at saka umiyak ng umiyak. Nasa ganong lagay siya nang marinig niya ang dahang-dahang pagbukas ng pinto. Kaya mabilis niyang pinahid ang mga luha sa pag-aakalang si Dario yun. Pero nang nag-angat siya ng tingin, ay gulat siyang napatitig sa lalaking nakatayo sa labas. Nakatitig ito sa kanya at bakas ang awa sa mga mata nito. Mabilis na tumayo si Isadora at binuksan ang pinto para kumprontahin ang lalaki. Anong kailangan mo, Ellie? May inuutos ba ang senyora? Bakit senyorang tawag mo sa kanya? Iyon naman ang tawag ng lahat sa kanya, di ba? Nobya ka ng anak niya. Ano naman ngayon? Paggalang pa rin naman yun. Masakit ba yung natapunan ng kape sa mukha mo? Hindi naman masyado. Hindi naman marami natapon sa damit ko eh. Sigurado ka? Oo. Nandyan ka lang pala. Hoy, Ellie! Kanina pa kita hinahanap. Anong ginagawa mo dyan at bakit mo kausap ang babaeng yan? Pasensya na po, senyora. May tinanong lang po ako kay senyorita. Senyorita ka dyan? Anong pinagsasasabi mo, ha? Ang taas na ng damo sa hardin. Putulan mo nga ang mga yon. Opo. Puputulan ko po ngayon din. Pupunta na rin po ako sa hardin. Hindi pa po ako nakakapagdilig. Ba't naman talaga? Hindi mo pa pala nagagawang trabaho mo? Hala, bilisan mo at baka mamatay na yung mga halaman ko. Opo, pasensya na po. Ay, Diyos ko. Ay, bakit naman napakatanga ng mga tauhan ko rito? Ay! Ellie, Oh, Isadora. Anong ginagawa mo rito? magdidilig ako ng mga halaman. Hindi na kailangan. Nagdilig na ako kanina. Kahit na, pwede bang kunwari nagdidilig ako? Bakit? May nangyari ba? Ano naman ang ginawa ni senyora sa'yo? Wala naman. Ayoko lang manatili sa loob. Sige. Magpanggap ka na lang na nagdidilig dyan. Salamat. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito? Oo. Mga 5 taon na rin. Taga rito ka lang sa bayan? Hindi. Taga ibang bayan ako. Pero pinili kong makipagsapalaran dito kasi sabi nila maganda raw ang pasahod nila rito. Maganda naman ba talaga? Sakto lang. Maayos bang trato nila sa inyo? Halata naman sigurong hindi. Kung ikaw nga na hindi naman katulong ay ganyan ang trato sa'yo. Bakit hindi ka pa umalis dito? Wala akong ipon. At marami akong utang sa kanila. Lalo na nung nagkasakit ang nanay ko. Kinailangan kong bumali ng bumalik ng senyor at senyora. Kaya ayun, nabaon ako sa utang. Hindi ako makalis dito hanggat hindi ko nababayaran ng mga yun. Sa totoo lang, karamihan sa mga katulong nila rito ay ganun ang sitwasyon. Gustuhin man naming umalis. Hindi pa kami makaalis dahil sa mga utang namin. Ganun ba? Pero may bala kayong umalis. Oo naman. Hindi na nga ako makapaghintay na makaalis sa impyernong to eh. Ikaw ang dapat nang umalis dito, Isadora. Huwag mo nang hintayin may mangyari sa'yong masama. Hindi ko alam kung papaano. Ha? Anong ibig mong sabihin? Unang beses kong umalis sa probinsya namin. Wala akong alam sa mga bagay dito sa labas. Akala ko kasi...
Akala mo ano? Akala ko totoong mahal ako ni Dario. Sabi niya kasi sa akin, mahal niya ako. Tapos, ang bait niya naman sa akin ng una eh. Magalang siya at maalaga. Akala ko talaga magiging maayos ang buhay ko rito. Kaya nang ipinangako niya sa akin. Hindi pa huli ang lahat. Tingnan mo nga yung ginagawa nila sa'yo. Nobya ka niya, diba? Bakit niya hinahayaang katulungin ka ng ina niya? Gusto ko lang naman mapalapit sa mama ni Dario. Gusto ko lang naman magustuhan niya ako. Pasensya na sa sasabihin ko, Isadora. Pero kung ganyan lang din naman ang trato sa'yo, imposibleng magbago pa yan. Tsaka ang gusto nilang mapangasawa ni na senyorita at senyorito ay mula rin sa mayayamang pamilya. Kaya kung hindi ka naman galing sa ganon, wala mong magustuhan ka ni senyora para kay senyorito. Totoo ba? Pasensya ka na. Alam kong masakit. Pero kasi, ayoko lang na nakikita kang nasasaktan. Alam kong mabait ka. Ramdam kong maganda ang puso mo. Kaya hindi ko kayang tingnan ka na lang habang pinagtutulungan ka nila. Kung ano man ang pinakita ni senyorito sa'yo, bago kanya naging nobya, hindi totoo lahat ng yon. Kunwari lang yung mabait. Pero ang totoo, pareho lang sila na masama ang ugali. Natapobre. At nagiging mabait lang kapag may pakinabang ka sa kanila. Natulala si Isadora dahil sa sinabi ni Ellie. Hindi niya alam, pero para siyang nawala ng lakas. Gumuho ang mundo niya at hindi niya na alam ang gagawin. Gusto niyang umalis na, pero kagaya ni Ellie, mukhang nakakulong na rin siya doon. Ang mas hindi niya matangkap ay ang katotohanang hindi totoo ang ipinakita ni Dario sa kanya. Naalala niya tuloy ang sinabi ng ina niya noon na baka gawin lang siyang alila ng lalaki. O baka hindi talaga siya nito mahal at binibilog lang nito ang ulo niya para makuha nito ang kanyang puri. Kung ayaw ng mama ni Dario sa kanya, ayaw din naman ang ina niya sa lalaki. Kaya nga mas nagkalamat ang relasyon niya sa pamilya niya noon dahil kay Dario. Pero dahil nabulag siya sa mga kabutihan ni Dario at dahil na rin ayaw niyang ginagawa ng pamilya nila, nagpadala siya sa lalaki. Sa huli, nagsisi rin siya sa naging desisyon niya. Napalunok si Isadora at nilakasan ng loob na tinawag si Ellie. Ellie, aalis ka naman dito, di ba? Oo. Pag nakaipon ako at pag nakabayad na ako sa mga utang ko sa kanila, aalis na ako. Pwede bang isama mo ako? Pakiusap, isama mo na ako. Ayoko na rito. Nagkamali ako kay Dario. Ayoko na rito. Isadora. Shh. Tana. Shh. Isadora, huwag ka maingay. Baka marinig ka ni senyora. Maiinis na naman yun. Pasensya ka na. Wala na talaga ako ibang matakmuhan, Ellie. Wala akong kilala dito. Sige. Huwag kang mag-alala. Isasama kita, ha? Pangako ko sa'yo. Isasama kita pag umalis na ako. Pero sa ngayon, hindi pa kasi ako handa, Isadora. Kaya mo pa ba? Kaya mo pa bang magtiis? Oo, magtitiis ako. Isadora! Hindi ka pa ba tapos dyan, ha? Kailangan ko nang umalis. Basta sa ngayon, makisama ka na lang muna, okay? Kahit mahirap, pakisamahan mo muna hanggat hindi pa tayo nakakakuha ng tiyempo na makatakas dito. Oo, gagawin ko yan. Maraming salamat, Ellie. Isadora! Nandiyan na po! Ano ka ba? Kanina ka pa nagdidilig dyan! Hala! Ikaw ang maglaba doon at inutusan ko si Manang amin na mamalengke. Po? O ano? Ayaw mo? Hindi ba't sinabi ni Dario sa'yo na tulungan mo ako rito sa bahay? O baka naman gusto mong magbuhay prinsesa? Aba, wala ka nang ambag.
Ayaw mo pang kumilos? Ha? Kay bago-bago mo rito? Ganyan ang asta mo, ha? Aba, huwag mo akong sinasagad. Tumayo ka dyan at maglaba ka na. Opo. Ayusin mo yung mukha mo. Paiyak-iyak ka pa dyan. Kaya mo to, Isadora. Kakayanin mo to. Pinunasan ni Isadora ang kanyang luha at saka pilit na tumayo at naglakad papasok. Bago tuluyang makapasok ng bahay, nilingon niya pasaglit si Ellie sa hardin. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito habang nakatitig sa kanya. Pero tipid na nginitian niya lang ito bago siya tuluyang pumasok na ng mansyon. Tulad ng utos ni Delia ay siya ang naglaban ng sandamakmak na mga kubre-kama. Ang bibigat ng mga yon at siya lang mag-isa. Kaya nang akmang isasampay niya na ang isang malaking kubre-kama ay nawalan siya ng balanse at natalisod siya. Dahilan para malaglag sa lupa ang puting kubre-kama. Anong ginagawa mo? Senyora, Tingnan mong ginawa mo. Nagkaputi ka na. Ang puti-puti niyan tapos nilaglag mo lang sa lupa. Laban mo ulit yan! Laban mo ulit! Tama na po! Bitawan niyo po buhok ko! Aray sa'yo! Napakaulang kwenta mo talaga. Palpak ka kahit kailan. Aray ko! Pag ako may nakitang kahit maliit naman siya dyan, ipapaulit ko na naman yan sa'yo. Naiintindihan mo, ha? Opo! Aray ko! Huwag kang kakain ngayon. Parusa mo yan sa kapalpakan mo ngayon. pero senyora, Ano? Susuwayin mo ko, ha? Hindi ka kakain dahil maglalaba ka ulit. Kapag may nakita pa akong mantsa dyan mamaya, hindi ka rin kakain ng hapunan. Naiintindihan mo? naitakip ni Isadora ang dalawang kamay sa mukha nang akmang hahampasin na naman siya ni Delia. Narinig niya ang pagpalatak nito paalis habang siya ay naiwang nakatulala. Sa namantsahan na namang kubre-kama. Pinahid niya ang mga luha at saka muling ibinabad yun sa tubig. Magapon niya nilaban ulit ang kubre-kamang yon dahil sa dumi mula sa pagkalaglag sa lupa. Gutom na siya pero wala naman siyang magawa. Nang sa wakas ay matapos na siya, saka siya dahan-dahang pumuslit sa kusina para kumain sana. Pero pagpunta niya roon, nanlumos siya dahil wala nang natirang pagkain. Bumalik na lang siya sa kwarto ni Dario at itinulog na lang ang gutom. Gabi na nang maalimpungatan si Isadora dahil sa gutom at sa mga kamay na humahaplos sa kanyang hita. Dario, Ang kinis mo talaga, Isa. Dario, lasing ka. Di ako lasing. Ang bango-bango mo pa. Dario, ano ba? Magbihis ka muna. Gusto mo ba ng kape? Pagtitimpla kita ng mahimasmasan ka. Ikaw ang gusto ko, Isa. Dario, sandali. Ano ba? Ano ba? Dario! Arte-arte mo kasi. Bakit ka ba nag-iinarte, ha? Gusto mo ba talagang nagagalit ako? Dario, wag! Bitawan mo ako, Dario! Akin ka, Isa. Ang sarap mo. Akin ka. Dario! Parang awa mo na! Wag! Natulala na lang sa kawalan si Isadora nang hindi pinakinggan ni Dario ang kanyang mga pakiusap at ang kanyang pagsigaw. Wala siyang nagawa sa lakas nito. Napagod na rin ang kanyang lalamunan kasi sigaw, pero bingi ang lalaki at itinuloy pa rin ito ang pagpuwersa ng sarili sa kanya. Napapikit si Isadora at tahimik na naiyak na lang. Nang matapos si Dario, mabilis itong umalis ng kama na parang walang nangyari. Habang naiwan si Isadora na walang saplot at tahimik lang na umiiyak habang tulala sa kisame.
Anong iniiyak-iyak mo dyan? Nasarapan ka naman, di ba? Umawang ka dyan at ipagtimpla mo ako ng kape. Liligo lang ako. Parang lagkit ko. Hoy, Isadora, ano na? Bababa na. Bilisan mo! Dalal mo na rin ako ng pagkain at gutom na ako. Isa, Ellie, ano ginawa niya sa'yo? Ha? Narinig kong mga sigaw mo. Ellie. Diyos ko. Bumaba na tayo. Baka marinig niya tayo. Inutusan nila akong kumuha ng kape at pagkain. Ang walang hiyang yun. Tara na. Ako na magtitimpla ng kape niya. Maupo ka na lang dyan. Kumain ka ba? Parang hindi kita nakitang kumain mula kaninang tanghali. Hindi ako pinakain ni Senyora. Yung nilabhan ko kasing kobrikama. Nadumihan ulit kaya't inulit ko labahan. Nagalit siya kaya dahil doon, di niya ako pinakain. Walang ya. Gusto ka ba nilang patayin? Mga tarantado sila. Kumain ka muna dito. Hindi pwede. Kailangan ko bumalik agad. Magagalit si Dario. Ellie, bakit ka nga pala nasa labas? Hindi ka ba nila magagalitan? Nag-alala ako sa'yo dahil hindi nga kita nakita kanina pa. Gusto sana kitang kumustahin. Pero nang papunta na ako sa kwarto ni Senyorito, dumating naman siya. Nagtago muna ako tapos doon ko narinig ang mga sigaw mo. Isadora, pasensya ka na kung hindi kita natulungan. Sa maniwala ka o hindi, gusto ko nang sumugod kanina pero kasi baka mas mapahama ka. At isa pa, alam ko sa sarili kong hindi ko pa kayang kalabanin sila. Patawarin mo ako kung hindi kita na ipagtanggol. Ayos na yun. Naiintindihan ko naman hindi ako galit sa'yo. Makakuha lang talaga ako ng tiyempo. Makaipon lang talaga ako ng malaki. Pangako, ilalayo kita sa hayop na yon. Wala siyang karapatang saktan ka. Hindi kanya pag-aari at mas lalong hindi kanya alila. Tarantadong yun. Palibasa. Alam niyang kakampihan at kakampihan siya ng mga magulang niya. Hayaan mo na. Di ba nga magtitiis ako? Titiisin ko hanggang sa makaalis tayo. Pangako, Isa. Ilalayo kita. Makakaalis tayong dalawa rito. Isadora! Umalis ka na, Ellie. Baka makita ka ni Dario. Lasing yun. Tsaka ako nang bahala na gumawa ng palusot. Isadora! Dario? Bakit ang tagal mo, ha? At sinong... Ellie! Magandang gabi po, senyorito. At anong ginagawa mo rito, ha? Magkasama kayo, ha? Dario, hindi. Uminom lang po ako ng tubig. Naabutan ko si Isadora dito. Kukuha raw po siya ng kape ninyo. Eto na ang kape mo, Dario. Eh, ang pagkain ko, ha? Eto po, senyorito. Hinanda rin niya ni Isadora. Hoy, dali mo yung pagkain ko sa taas, ha? Akin ang kape ko. Eto na. Salamat, Ellie. Bilisan mo na, bagal-bagal! Mabilis na sumunod si Isadora kay Dario. Ayaw na kasi niyang magtagal sila doon at baka si Ellie ang pagbuntunan nito ng galit. Bago tuluyang makalayo, sinulyapan pa niya si Ellie na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Nginitaan niya lang ito, tapos ay tumalikod na rin siya at sumunod kay Dario. Kinabukasan, sobrang sakit ang katawan ni Isadora. Ang sarap nga sanang matulog na lang kung hindi lang siya ginising ni Dario para ipaghanda ito ng makakain. Tiniis na lang ni Isadora ang pananakit ng kanyang katawan at pinagsilbihan pa rin ang kanyang nobyo. Aalis ka ba ngayon?
Natingin mo makakalabas ako? Kaya ang sakit ng ulo ko. Doon ka na nga. Ayan mo na muna ako rito. Magdidilig lang muna ako sa atin. Magandang umaga. Ellie, magandang umaga rin. Ayos ka lang ba? Bakit pa ika-ika ang paglalakad mo? Wala. Ayos lang ako. Nako, bakit nga ba nagtatanong pa ako? Ang gagong yun. Tama na, Ellie. Baka marinig ka niya. Hindi umalis? Umalis kanina si senyora at senyor, kasamang kapatid niya. Masakit ang ulo. Naglasing kasi. Isadora, Bakit? mamaya, kapag nakapuslit ka, dumaan ka sa quarters namin. Gamutin natin yung mga sugat mo. Ha? Sugat? Ano? Hindi mo napansin na may mga sugat ka? Namanhid na bang katawan mo? Hindi ko lang napansin. Basta pumunta ka mamaya doon, ha? Kailangang magamot ng mga sugat mo. Ang dami mo ng pasa. Tsaka kapag ganyan ginugutom ka o hindi ka pinapakain, pwede mo rin akong puntahan. May mga pagkain kami doon sa quarters. Salamat, Ellie, ha? Maraming salamat talaga sa iyo. Makakaalis din tayo rito, Isadora. Tiwala lang. Sana na. Sana rin makaalis na tayo agad. Konti na lang, Isadora. Konti na lang. Isadora! Isadora! Dario? Anong ginagawa mo rito, Ellie? Magwawalis po ako, senyorito. Magwawalis. Bakit mo kausap ang nobya ko, ha? Dario, wala naman siyang ginagawang masama. May tinanong lang. At anong itatanong yan, ha? Hoy! Utong lupa! Pinupormahan mo bang nobya ko, ha? Dario, ano ba? Wala kaming ginagawa. Pasensya na po, senyorito. Tinanong ko lang po talaga kung umalis si Manang Ami. Baka po kasi nakita ni senyorita Isadora. Wala po kaming ginagawa. Anong tingin mo sa akin, bugok? Dario, ano ba? Huwag mo siya saktan. Siguraduhin mo lang na hindi mo pinoporma ng nobya ko, ha? Dahil ang pinaka-ayoko sa lahat ay ang iniiputan ako sa ulo. At ikaw, anong ginagawa mo rito, ha? Aray! Pumasok ka sa loob. Dario! Nandun ako, di ba? Akong pagsilbihan mo. Imbes na nagdidilig-dilig ka dyan. Dario, aray! Dito ka lang sa tabi ko. Akong pagsisilbihan mo, naiintindihan mo? Nanginig ang buong katawan ni Isadora nang malakas siyang itulak ni Dario sa sofa. Hindi na lang siya nagsalita at napayuko na lang. Hindi na siya pinayagan ni Dario na gumawa ng ibang gawain. Literal na nakaabang na lang siya sa tabi nito at kumikilos lang pag may iniuutos ang lalaki. Dapat ay matuwa siya dahil hindi siya bugbog sa trabaho. Pero pakiramdam naman niya ay para siyang nakataling aso na hindi pwedeng kumilos hanggat hindi sinasabi ng amo. Nang gabing yun, maagang natulog si Dario. Hindi rin umuwi ang pamilya ng lalaki, kaya kahit papaano ay naging payapa ang buong maghapon ni Isadora. Nang makatulog ang kanyang nobyo, dahan-dahan naman siyang bumaba ng kama nila. Maingat na lumabas siya ng kwarto at nagpunta sa quarters ni Ellie para tuparin ang usapan nila ng umagang yon. Ellie, si Isadora to. Pasok ka, Isadora! Salamat. Upo ka muna dito sa kama. Kunin ko lang mga panggamot. Kumain ka na ba? Oo. Sumabi naman ako kay Dario kanina. Buti naman. Buti rin at wala pang senyora hanggang ngayon. Oo nga. Bakit kaya hindi pa sila umuwi? Mabuti na rin yun. At nang hindi kanya pagbuntungan ng mga hinanakit niya sa mundo. Alam mo, naisip ko lang, walang tao ngayon dito. Tulog na si Dario. Bakit hindi na lang tayo tumakas ngayon? Kung ganun lang sana kadali yun, Isadora, di sana nagawa ko na noon pa. Pero kasi, ayokong umuwi na wala akong dala. Isa pa, kapag umalis ako nang hindi pa bayad sa kanila,
Sigurado akong ipapahanap at ipapapatay nila ako. Paano ako magtatago kung walang-wala rin ako? Teka, ipapapatay? Kaya nilang gawin yun? Sa ginawa nila ngayon sa'yo, sa tingin mo talaga, hindi nila kayang pumatay. Eto, ipatong mo dyan sa mga pasamo para hindi masyadong mamagayan. Akin ang braso mo. Bakit? Wala. Nakapagtataka lang. Ginamot mo na ba itong iba mong sugat bago ka pumunta rito? Hindi. Parang nagamot na tong iba. Pagaling na nga yata to eh. Ang bilis naman maghilom ng sugat mo. Baka di ganun kalalim. Sa bagay. Masakit ba? Sabihin mo lang kung masakit. Hindi naman masakit. Alam mo, kinakaya ko lang talaga mga nangyayari dito dahil sa'yo. Kung wala ka rito, hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Nagpapasalamat din ako nandito ako para sa'yo. Ang bait-bait mo, Ellie. Mabait ka rin, Isadora. Kaya hindi mo dapat nararanasan ang kalupitan ng pamilyang ito. Ikaw rin naman. Natigilan silang dalawa nang marinig ang mga kaluskos sa sala ng mansyon. Malapit sa sala ang kinaroroonan ng quarters ni Ellie, kaya rinig na rinig kung may mga ingay doon. Kinabahan si Isadora at agad namang tumayo si Ellie para silipin ang pinto. Gusto na sanang umalis ni Isadora at baka dumating na ang pamilya ni Dario at makita pa siyang gising, pero pinigilan siya ni Ellie. Ito raw muna ang titingin kung sinong nasa sala. Nakinig si Isadora at hinayaan si Ellie na lumabas ng quarters. Nang makabalik si Ellie, hindi na mapakali si Isadora. Ano? Sinong nandun? Sina Senyora ba? Oo. Kararating lang. Pero mukhang mga lasing. Kailangan ko nang bumalik. Baka magising si Dario. Sige. Sandali lang. Bilisan natin. Ellie, kailangan ko nang makaalis. Shh. Mauuna ako, okay? Sunod ka lang sa akin. Sige. Halos hindi na humihinga sina Ellie at Isadora sa sobrang kaba habang dahan-dahan silang lumalabas ng quarters ni Ellie. Makikita kasi siya ng mga ito kapag umakyat na siya ng hagdan. Ang hagdan na lang kasi ang may ilaw sa buong bahay kaya kitang-kita siya kung hindi siya mag-iingat. Nagtago muna sila sa likod noon at hinintay na umalis at mauna sa taas ang mag-asawa. Pero nagtatalo pa ang mga ito. Hindi nila gaanong narinig kung anong pinag-aawayan ng mag-asawa. Nagkatinginan sina Ellie at Isadora. Tumango si Ellie kay Isadora at sinenyasan siyang magdahan-dahan ng umakyat habang abala ang mag-asawa sa pag-aaway. Mabilis na tumakbo pataas si Isadora. Sumunod si Ellie para siguraduhin ligtas itong makabalik. Pero nang makarating sila sa itaas, ay sinalubong sila ng bagong gising at galit na si Dario. Dario? Galing. Dario, ano kasi? Ano? Senyorito, At ikaw? Anong ginagawa mo rito? Magkasama ba kayo, ha? Dario, hindi. sinigurado ko lang pong nakabalik siya rito, senyorito. Magkasama nga kayo. Bakit kayo magkasama? Ha? Ay, Dario, bitawan mo ako, nasasaktan ako. Senyorito, tama na po. Wala po kaming ginagawa. Anong wala, ha? Bakit kayo magkasama, ha? Napasigaw si Isadora nang paulanan ng suntok ni Dario si Ellie. Hindi napaghandaan ni Ellie ang suntok kaya hindi agad ito nakalaban. Galit na galit si Dario at pinatungan si Ellie habang patuloy na sinusuntok. Sinubukan tumulong ni Isadora pero siniko lang siya ni Dario, dahilan para tumilapon siya. Sumigaw si Ellie at ginantihan na rin ng suntok si Dario. Sumigaw si Isadora. Sa sobrang ingay nila ay nagising na rin ang ibang tao sa bahay.
Agad na umakyat ang pamilya ni Dario. Pati na ang mga katulong at boy ay nagising na rin. Pinaghiwalay ng mga ito sina Dario at Ellie. Mabilis na tumayo si Isadora. Gustong puntahan si Ellie pero mariin siyang hinawakan ni Dario. Dario, anong kaguluhan to? At ikaw, bakit nandito ka sa taas, ha? Yung tarantadong yan. At ang malanding to, iniiputan ako sa ulo. Dario, hindi totoo yan. Walang namamagitan sa amin. O talaga, ha? Kung ganon, bakit kayo magkasama ng gagong yan, ha? This oras ng gabi magkasama kayo? At anong sabi niya? Hinatid ka lang niya rito? Ang sweet naman. Alam mo, kaninang umaga ko pa kayo napapansin eh. Akala niyo ba hindi ko nakita yung lambingan niyo sa hardin kaninang umaga, ha? Dario, sakit. Iwan mo siya, sabi! Hoy! Hawakan niyo yan! Anong tinatanga-tanga nyo? Hawakan nyo si Ellie! Bitiwan mo si Isadora! Naiyak na lang si Isadora sa sobrang sakit ng pagkakasabunot ni Dario. Gustong tumulong ni Ellie, pero hindi rin ito nakagalaw dahil hawak siya ng mga kapwa-tauhan sa bahay. Hindi natinag si Dario. Sa harapan ng lahat, walang awa nitong binugbog si Isadora. Hawak ang buhok ni Isadora, inginudngod nito ang mukha niya sa sahig. Gigil na sinampal siya nito habang dinig na dinig niya ang pagpalaho ni Ellie. Kung ano-anong pagmumura nang isinisigaw ni Ellie pero hindi natinag si Dario at ipinagpatuloy pa rin ang pagsabunot kay Isadora. Nang bitawan siya ng lalaki ay tumayo ito at tinadyakan naman siya sa tiyan. Napasigaw si Isadora sa sobrang sakit. Kasabay rin doon ay ang pagwawala ni Ellie. Ano, Ellie, ha? Gusto mo to, di ba? May gusto ka sa malanding to? Tarantado ka! Pagkatapos ng lahat ng binigay namin sa'yo, itong gaganti mo, ha? Ha? Sige! Ayan! Tuloy mo na yan! Sige pa! Tingnan natin ngayon kung may maibubuga ka pang hayop ka. Kayong lahat! Walang tutulong sa walang hiyang kasama nyo, ha? Dalhin nyo yan sa labas! Doon sa daan! Iwan nyo ron! Kunin nyo lahat ng gamit niya at itapon nyo kasama siya! Maliwanag! Ikaw, lumayas ka rito sa pamamahay ko. Huwag ka na rin magpapakita sa akin. Dahil kung hindi, baka tuluyan na talaga kita! Ellie? At ikaw na malandi ka. Ha? Simula ngayon, hindi ka na makakalabas! Napadaing si Isadora nang kalidkarin nito ni Dario pababa ng hagdan. Sabog ang mukha nito at putok ang mga mata at labi. Itinurak ito ni Dario papasok sa isang napakarumi at napakabahong kwarto. Sa loob ng kwartong yon, mas malala pa sa impyerno ang nangyari kay Isadora. Ginawa itong aso ni Dario. Hinahatiran lang ng pagkain na inilalagay pa sa kainan ng aso. Pumupunta lang din si Dario doon kapag may pangangailangan itong sexual. Lahat yun nakita ni Ellie. Awang-awa si Ellie nang makita niya kung anong kalagayan ni Isadora. 3 araw pagkatapos niyang makabalik doon. Ilang araw din kasi siyang nagpagaling dahil sa pinsalang natamo niya. Swerte lang siya dahil nang itapon siya ng mga kasamahan sa kalsada ay may 2 matandang lalaki nakapulot sa kanya. Ang mga ito ang tumulong sa kanyang magpagaling at sa mga ito rin siya humingi ng tulong para mailigtas si Isadora. Tuwing gabi kasi, pumupuslit si Ellie papasok sa bakuran ng pamilya ni Dario para lang tingnan kung ayos ba ang dalaga. Kaya alam niya pa rin ang lahat ng nangyayari. Kailangan ko nang maitakas sa Isadora. Hindi ko na kayang nakikita ko gabi-gabi. Buminaon ka, Ellie. Hindi makakatulong sa kaibigan mo. Magpapadalos-dalos ka. Pero Mang Martin, ano pa po ba kasi ang hinihintay natin? 3 lang tayo, Ellie. Matanda pa ako. Hindi natin kakayanin ang mga dati mong amo. Kakayanin natin ang mga yon. Yung mga tauhan nila, galit na galit din ang mga yon sa kanila.
Kaya sigurado akong papanig din sila sa atin. Alam ninyo, natatakot lang naman ang mga yon dahil wala silang kakampi. Pero ngayon, meron na. Nandito na tayong 3. Eli, magmatigas ang ulo. Nagtulungan ka namin. Nagkasundo na tayo. Ihintayin natin ang mga kasamahan namin sa probinsya bago tayo gagawa ng hakbang. Hindi nga kami dapat kasali sa gulong niya pero naawa kami sa iyo at sa kaibigan mo. Kahit nananatili kami rito, kahit na sa ibang bayan pa naman talaga ang punta namin, mas matutulungan tayo ng mga kasamahan namin. Sabihin na natin natatakot nga lang ang mga kasama mo sa impluwensya ng mga amo nyo. Pero sa tingin mo ba, makukumbinsin natin silang kumampi sa atin na tayong 3 lang? Wala tayong pera at wala tayong impluwensya kagaya ng pamilya ng amo mo. Ano ba kasing meron sa mga kasama ninyo? Bakit sa tingin ninyo makakatulong sila sa atin? Eli, bukod sa mas marami na tayo pagdating nila, kaya nilang tapatan ang impluwensya ng mga amo mo. Ano? Paano? Eli, akala ko bang may tiwala ka sa amin kagaya ng pagtitiwala namin sa iyo? Pag nang masyadong maraming tanong, malalaman mo rin ang lahat pagdating ng tamang panahon. Sige. Pero sana lang ay makatulong talaga sila sa atin. At sana, dumating na sila. Sige na ho. Pupuntahan ko na ulit si Isadora, Mang Mauro, Mang Martin. Wisit. Kung may iba lang talaga akong mahihinga ng tulong, hindi na ako aasa pa sa iba para iligtas si Isadora. Hindi ko alam kung kailan pa darating ang mga kasamahang sinasabi ni Mang Martin. Ha? Ano yun? Nanlaki ang mga mata ni Ellie nang biglang may mga grupo ng paniking bigla na lang humabol sa kanya habang naglalakad siya sa loob ng bakuran sa mansyon ng dating mga amo. Kumaripas ng takbo si Ellie hanggang sa makarating siya sa likurang bahagi ng mansyon kung nasaan ang kwartong pinagkulungan nila kay Isadora. Humahangos siyang napaupo sa gilid noon habang nanlalaki ang mga matang pinagbasdan niya ang paligid. Nawala rin naman agad ang mga paniking kasunod niya kanina. Pero may narinig pa rin siyang pagaspas ng pakpak na parang nagmamatsyag sa itaas. Mga ilang gabi na rin niyang naririnig ang mga tunog na yon sa tuwing dadalaw siya sa mansyon. Pero nawawala rin sa isip niya sa tuwing nakikita niya ang kalagayan ni Isadora. Huminga siya ng malalim, saka sumilip sa loob ng kwarto. Pero nagtaka si Ellie dahil hindi niya nakita si Isadora sa loob. Nataranta siya at gigibain na sana niyang pinto kung hindi niya lang nakita ang babae na nakadapa sa sahig sa loob nun. Napasinghap si Ellie habang nakatitig sa babae. Hindi na ito gumagalaw, kaya mas lalong kinabahan si Ellie. Akmang papasukin ni Ellie ang kwarto na may marinig naman siyang pumalahaw mula sa bahay. Napalingon siya sa gawin nun at akmang aalamin kung anong nangyayari sa loob nang biglang may humila sa kanya. Mang Martin? Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Ang usapan natin, sisilip ka lang sa kaibigan mo, di ba? May narinig akong sigaw sa loob ng mansyon. Teka nga, ano bang ginagawa niyo rito? May nakita kami isang sasakyan na may lamang mga militar papunta rito. Kinabahan kami, kaya sinundan kita. Baka makita ka nila. Bakit sila nandito? Anong ginagawa nila rito? Di pa namin sigurado. Pero ang narinig ko kanina, mula sa mga taong bayan, pinapunta raw ng amo mo noon. Si Senyora Delia? O si Senyorito Dario? Ang lalaking yan, ang nanakit sa kaibigan mo, hindi ba? Oo. Hindi ko alam kung sino ang nagpatawag.
Pero baka yung lalaki mong amo, Ano naman gagawin nila? Ellie, may parating. Magtago tayo. Dito pare. Dito ko nakita yung nilalang na kumuha sa mga alaga namin. Walang itinira. Nakita na lang namin ang mga bangkay doon sa may kakahuyan. Sa kabilang dako ng mansyon. Hindi yun ordinaryong tao. Ang pangit nun. Parang aswang. Ma, anong sinasabi mo? Anong aswang? Nahagip ng mata ko ang mukha. Ang pangit. Tapos may dalawa pang sungay. Kakaiba rin ang balat, kulay itim. Hindi niyo ba nakita yung mga bangkay ng mga alaga namin, ha? Parang ninatngat ang laman at inubos ang mga dugo. Ma, please. Ano pa naman yan? Nagsasabi ako ng totoo. Pare, dito tayo. Dito namin sunod na nakita yung hayop na yon. Anong sinasabi ni Senyora? Este ni Delia. Anong aswang? Hindi ko pa alam ang buong detalye. Ang mabuti pa, Ellie, bumalik na tayo sa tinutuluyan natin. Magro-ronda pa ang mga sundalog yun. Baka makita pa tayo. Teka, magro-ronda sila? Ibig sabihin, pwede nilang makita si Isadora dito. Tingin mo ba talaga hayaan ng mga amo mo yun? Siyempre, kakampi nila ang mga yun. Hinding-hindi nila hayaang makita ang kaibigan mo. Kaya halika na at may magandang balita ako para sa'yo. Anong balita? Doon ko na lang sasabihin sa'yo. Malungkot na binalingan muli ni Ellie ang kulungan ni Isadora. Hindi pa rin gumalaw ang babae kaya nag-iwas na lang ng tingin si Ellie at saka sumunod na kay Martin. Nang makarating sila sa tinutuluyan nila, nagulat sila nang makita nagkukumpulan ang mga kapitbahay. Nang magtanong naman si Ellie, ay sinabi ng mga ito na may kumakalat nga raw na balita tungkol sa aswang. Doon nila nalaman na hindi lang pala ang pamilya ni Dario ang ninakawan ng mga hayop. Marami rin pala mga kapitbahay nila ang nawala ng mga hayop. Tapos nakita na lang ng mga ito na patay na. Totoo ba yung mga sinabi nila? Aswang? Malay natin. Di ba? Yun din ang sinabi ng mga dati mong amo. Ewan ko sa kanila. Alam mo, Mang Martin, kung inaaswang man sila, dapat lang yun sa kanila. Dahil sa mga ginawa nila sa mga kasama ko at lalong-lalo na kay Isadora. Oo nga pala. Anong magandang balita bang sinasabi ninyo? Darating na bukas ng gabi ang mga kasama namin. May pag-iiganti na natin ang kaibigan mo. Talaga? Oo, Ellie. Kaya huwag ka na mag-alala. Bukas, sa kabilugan ng buwan, makikilala mo na ang mga kasamaan namin. Teka, kabilugan ng buwan? Maghihintay pa tayo? Bakit? Ellie, kalma ka lang. Malalaman mo rin ang lahat bukas. Po. Isang makahulugang ngiti lang ang ibinigay ni Martin kay Ellie. Nagtaka si Ellie pero hindi na rin siya nagtanong pa. Excited siyang natulog ng gabing noon dahil sa wakas, maililigtas na rin niya si Isadora. Ilang linggo rin siya naghintay at nagtiis na dinadalaw lang si Isadora. Nang mag-umaga, sobrang agang nagising ni Ellie. Pero paglabas niya ng tinutuluyan nilang bahay, ay sinalubong na naman siya ng nagkukumpulan nilang mga kapitbahay. Takang iginala ni Ellie ang tingin sa buong paligid hanggang sa nakita niya si Martin sa may labas ng bahay nila at pinapanood ang mga kapitbahay nilang nagbubulong-bulungan habang ang iba ay nagmamadali na sa paglabas ng mga gamit. Nilapitan niya si Martin.
Mang Martin, ano na naman ang nangyari? May nawala na naman bang mga hayop? Oh, Ellie, mabuti naman at gising ka na. Bakit parang ang saya niyo naman po? Mas sasaya ka sa ibabalita ko. Po? Ano balita? Tungkol ba sa mga kasama ninyo? Nandito na ba sila? Anong gagawin natin? Dinala sa ospital ang babaeng anak at ang lalaki mong amo noon. Bakit? Bigla na lang kinumbulsyon at tinubuan ng kung ano-ano sa balat. Pagkatapos nilang ihatid sa center ang babae, ang ama naman ang inatake umano ng aswang. Patay na si senyor? Ang huling balita ko ay naghihingalo. Naagapan naman daw kaagad ang mga sundalong kaibigan ng mayabang mong amo. Si senyora at si Dario. Ang ina, nasa ospital habang ang anak na lalaki ay nananatili sa mansyon. Malamang para bantayan si Isadora. Mang Martin, bakit hindi na lang natin itakas si Isadora ngayon habang abala sila? Pagkakataon na natin to. Mag-isa lang si Dario. Nasa mansyon ang mga kasama niyang sundalo, Ellie. Wala tayong laban kung tayong tatlo lang. Isa pa, di ba sinabi ko na sa iyo na darating na mamaya ang mga kasama natin? Makakapaghiganti ka na. Maghintay ka lang at ilang oras na lang din naman ang hinihintay natin. Pero bakit pa nga kasi natin kailangan maghintay? Ano ba yung mga kasama ninyo? Mga Diyos ba yan? At nakadepende sa kanila kung kailan natin tutulungan si Isadora, ha? Ellie, ang usapan ay usapan. Sa ngayon, maging masaya ka na lang muna. At kung ano-ano mang kamalasan na nangyayari sa mga dati mong amo. At maganda ka para mamaya. Handa? Anong ihahanda ko? Ihanda mo sarili mo. Naguguluhang napatitig na lang si Ellie sa papaalis na likod ni Mang Martin. Hindi niya maintindihan ang sinabi ng matanda. Imbes na sumakit ang ulo niya kakaisip sa ibig sabihin nito, ay mas pinili na lang niyang ihanda na lang ang sarili para sa pagliligtas nila kay Isadora. Hinanda niya rin ang mga armas na hawak nila. Hindi pa nila napag-usapan kung ano ba talaga ang plano. Pero kahit na ganoon, inihanda na lang ni Ellie ang sarili sa kung anumang mangyari pagsapit ng gabi. Habang tahimik siya sa kanilang tinutuluyan, nagkakagulo na naman ang mga kapitbahay nila. Isa-isang umalis ang mga kapitbahay nila. Lumala pa ang takot ng lahat nang nabalitaan nilang namatay ang ama ni Dario at ang kapatid nitong babae. Yan na siguro ang karma nila sa mga ginawa nila sa amin noon at kay Isadora ngayon. Hindi na ako makapaghintay na maligtas natin siya mamayang gabi. Kumalma ka lang, bata. Malalaman mo rin ang lahat mamaya. Kung ano man yung iba niyo pang plano, wala na akong pakialam. Ang importante sa akin ay ang mailigtas ang kaibigan ko. Talagang mahalaga sa iyo ang babaeng yun, ha? Mabait siya. Nagmahal lang naman siya pero yung gagong Dario na yon, hindi siya trinato ng maayos. Walang sino man ang karapat-dapat na tratuhin ng ganon. May gusto ka ba sa babaeng yun? Ha? Ano? Halatang-halata ka, bata. Pero, gaano mo na ba kakilala ang babaeng yun? Sigurado ka bang alam mo na ang lahat tungkol sa kanya? At tanggap mo ba siya ng bumbo? Ha? Ano bang sinasabi mo, Mang Martin? Tinatanong ko lang. Kasi parang handa mo nang gawin ang lahat para sa babaeng yon. Kung tutusin, pwede ka naman nang bumalik sa inyo noong gumaling ka. Pero hindi. Nanatili ka pa rin at talagang humingi ka pa ng tulong sa amin para mailigtas ang babaeng yon. Mukhang espesyal talaga ang babaeng yun sa iyo. Oh, natamimi ka dyan.
Pwede ba, Manong? Huwag mo na akong kulitin tungkol dyan. Basta ang importante sa akin ngayon ay ang mailigtas siya. Anong oras ba tayo pupunta doon, ha? Paggabi na, oh. Nasaan ang mga kasama ninyo? At si Mang Mauro? Saan na naman nagpunta yun? Kaninang umaga ko pa yun hindi nakikita. Iyo, Eli. Sinabi ko na kumalma ka lang. Pabalik na si Mauro. At sigurado kung malapit na rin ang mga kasama namin. Martin, nandito na sila. Oh, nakita mo na. Nandito na pala sila. Mang Martin, ang dami naman po nila. Kasamahan niyo po lahat yan? Pasok kayo! Malapit ng tuluyang maging bilog ang buwan. Kailangan na nating maganda. Mang Martin, ano po bang plano natin para mamaya? Nahanda ko na kanina mga posibleng armas natin para mamaya. Mga kasama, ito si Eli. Siya ang magdadala sa atin kay Isadora. Siya ang naging kaibigan ni Isadora. Nang mapadpad siya rito, malaki ang utang na loob natin sa kanya. Siya rin ang dahilan kung bakit namin nahanap si Isadora. Ano? Mang Martin? Mang Mauro? Anong pinagsasabi niyo? Teka nga. Bakit kung makapagsalita kayo ay parang kilala niyo si Isadora? Kilala niyo ba siya? Ha? Martin, sabihin na natin sa kanya. Ang alin? Maraming salamat, Eli. Sa pagtulong kay Isadora. Tatanawin naming isang malaking utang na loob ang ginawa mo. Anong... Oras na. Bilog na ang buwan. Mga kasama, ito na ang tamang panahon para iligtas ang aking anak. Anak? Anak niyo si Isadora? Anong nangyayari? Bakit kayo naguhubad? Tinatanong mo sa akin kung bakit kailangan nating hintayin ang kabilugan ng buwan. Hindi ba, Eli? Mang Martin, Ito ang sagot, Eli. Kailangan nating hintayin ang kabilugan ng buwan. Dahil dito kami mas malakas. At dito maaaring magbagong anyo ang aking anak. ano? Nanginig sa takot si Ellie ng lahat ng mga kasama ni na Martin at Mauro ay umalulong habang nagpapahid ng mga langis sa katawan. Gulong-gulo siya ng mga oras na yon. Kinilabutan siya at binalot ng takot ang buo niyang sistema nang makita ang pagbabagong anyo ng mga kasamahan nila. Naging pula ang mga mata ng mga ito. Ang mga balat ay naging itim at humaba ang mga buhok. Tinubuan din ng dalawang malalaking sungay ang mga ito. Napaatras si Ellie sa takot at pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na ang mga taong tumulong sa kanya ay mga aswang at sa harapan pa talaga niya nagpalit ng anyo. Natataranta na siya ng mga oras na yon kaya hindi na rin niya alam ang gagawin. Gusto niyang tumakbo palayo sa mga ito pero naunahan siya ng takot at hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Parang lalabas sa dibdib niya ang puso, lalo na nang harapin siya ni na Mauro at Martin. Huwag kang mag-alala, Eli. Hindi ka namin sasaktan. Sinabi ko na sa'yo, tumatanaw kami ng utang na loob. Mga aswang kayo? Kayo ba ang may gawa ng mga nangyayaring nakawan at patayan ng mga hayop? Yung pamilya ni Senyora Delia, kayo rin ba ang may gawa nun? Hindi namin sila mapapatawad sa ginawa nila sa apo ko, Eli. Hindi pa sapat ang naranasan nila sa ginawa nila kay Isadora. Kaya ngayon, matitikman nila ang bangis ng aming lahi. Si Isadora,
aswang din siya? Hindi tuluyang tinanggap ng anak ko ang aming lahi. Ayaw niyang maging katulad namin. Kaya naman nang dumating ang hayop na sundalong yun sa bayan namin, nakakita siya ng paraan para makatakas. Akala niya magiging mas masaya siya kasama ang tarantadong yun. Pero anong nangyari? Siya ngayon ang nagdurusa. Kung nakinig lamang sana siya sa amin noon, hindi na mangyayari ito. Pero, kung aswang siya, bakit hindi niya nilabanan si Dario? Dapat hindi niya hinayaang tratuhin siya nito ng ganon. At bakit ordinaryo pagkain ng tao ang kinakain niya? Dahil nagawa ng pigilan ang kanyang gutom at pagkasabik sa laban, na kaya niyang paniwalain ang sarili niyang tao siya kahit hindi. Pero alam namin darating din ang panahon na magiging ganap na aswang din siya, Ellie. Lalo na kapag unti-unting kinukuha sa kanyang pagkatao niya. Sa tingin mo ba, kami ang may gawa nun sa pamilya ng dati mong amo? Si Isadora yun, Ellie. Siya ang nagbigay ng sakit sa anak na babae. At sa dati mong senyor, lahat ng paghihirap na dinanas niya sa kamay ng mga ito, ibinalik niya sa kanila. Hindi magtatagal. Mapupuno ang apo ko at magiging ganap siyang aswang. Matatanggap niya na ang lahi namin. At kapag nangyari yun, nandito kami para sunduin siya at pabalikin sa aming lugar. Yung mga hayop, siya rin ba may gawa nun? Kami ni Tanay ang may gawa nun. Hindi lang ikaw ang nagmamanman sa mga amo mo, Ellie. Hindi sapat ang mga sakit na binigay ng anak ko sa kanila. Kaya kailangan nilang mapilayan sa mga kabuhayan at ari-arian nila. Yun din ang paraan namin. Para iparamdam sa kanilang malapit na silang mamatay. Pero bakit? Bakit dinamay yung mga kabuhayan ng mga tao? Dahil kailangan nilang matakot at umalis. Dahil baka mandamay sila sa gagawin namin sa pamilyang nanakit sa anak ko. Anong gagawin niyo kina senyora? Ibabalik lang namin sa kanila ang ginawa nilang pagpapahirap sa anak ko. Eli, ngayon, sasama ka ba sa amin o hindi? Bibigyan kita ng pagkakataong mamili kung itutuloy mo ang pagtulong sa anak ko. Ngayong nalaman mo kung ano siya at kung saan siya nanggaling. O kung aalis ka na lang ng bayang ito at uuwi sa inyo. Hindi agad nakapagsalita si Ellie. Gulat na napatitig siya kay Martin. Lahat ng nandun, hinihintay ang sagot niya. Naisip niya baka mas dapat na umalis na lang siya. Totally halata namang kayang-kaya ng pamilya ni Isadora ang pamilya ni Dario. Makakaganti pa rin naman siya sa mga ito at maililigtas din panigurado ang kaibigan niya. Pero ang mga panahong yon, may kung anong pakiramdam ang nagtulak sa kanyang sumama pa rin sa mga ito. Sasama ako. Sasama ka pa rin. Mahal mo ba ang anak ko, Ellie? Nandun ang mga kasamahan ko noon. Hindi lang sa Isadora. Hindi nyo naman sila idadamay, di ba? Wala silang kasalanan. Wala lang talaga silang pagpipilian. Hindi ko ba ipapangako yan, Ellie? Ikaw lang ang taong bibigyan namin ng kalayaan. Wala na kaming pakialam sa iba. Pero wala nga silang kasalanan. Nakulong lang din sila doon dahil sa buwisit na pamilyang yun. Hindi sila makaalis. Inaalila sila. Kung ano man nagawa nila kay Isadora, hindi nila gusto yun. Bakit ikaw, Ellie? Nagawa mong tulungan ang anak ko. Base sa kwento mo, nakakulong ka rin sa mansyong yun, hindi ba? Hindi ka rin makaalis dahil sa utang at takot na makabalik ang kanila. Alam mo na ang mangyayari sa'yo kapag sinuway mo sila. Pero tinulungan mo pa rin ang anak ko.
dinamayan mo siya at handa kang ibuwis ang buhay mo para lang mailigtas mo siya. May sarili kang desisyon, Ellie. At ganun din ang mga kasamahan mo. Pero mga duwag sila. Mas pinili nila ang maging sunod-sunuran kesa maging mga tao. Hindi mo sila pwedeng sisihin. Dahil kung ikaw ang malalagay sa posisyon nila, hindi ka rin nakakasiguro kung titindig ka sa tama. Lalo na kung buhay mo naman ang kapalit. Magkaiba kami, oo. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede nyo na silang patayin dahil pareho lang din naman kaming mga biktima ng gahamang pamilya. Magkaiba lang ang naging desisyon namin. Tama na yan. Malapit nang maghating gabi. Kailangang mapuntahan na natin si Isadora. Mamaya na kayo magdiskusyon kung anong gagawin natin sa mga taong yon. Maghanda na kayong lahat! Dalhin mo yung mga armas mo, Ellie. Pero huwag ka magkakamaling gamitin yan laban sa amin. Alam mo na siguro ang mangyayari. Sa dami ninyo, tingin ninyo mangangasa kung kalabanin kayo? Mahal ko pang buhay ko, no? Dahil umalis na ang mga kapitbahay nila ng umagang yon, ay sobrang tahimik ng kanilang paligid at sila na lang ang naiwan doon. May ipinadalang isang grupo sina Martin at Mauro na nauna sa mansyon ni Dario. Ang huling balita nila ay dinala na kanina sa mansyon ang labi ng asawa at anak ni Delia. Alam ni Ellie ng mga panahong yon na pwedeng maraming tao ang nasa mansyon noon para dumalaw. Siguradong nandun pa rin ang mga kaibigan ni Dario sa militar para bantayan ang pamilya. Kaya gano'n na lang din ang pag-iingat ni Martin at Mauro, ang ama at lolo ni Isadora. Ilang minuto matapos makaalis ang unang grupo ay sumunod sila. Sa gubat sila dumaan para hindi sila makita ng mga taong dumalaw sa lamay at ng mga militar na nagro-ronda sa daan. May mga bisita sila ngayon. Kapag hindi pa sila umuwi, madadamay sila. Papatayin ninyo pati ang mga taong walang kinalaman? Sinabi ko na sa iyong ikaw lang ang palalayain ko, hindi ba? Kaya lahat ng makikita naming tao ngayon, papatayin namin. Hindi gugustuhin ni Isadora yan. Hindi yun papayag na manakit kayo. Sinabi ng tama na yan! Malapit na tayo! Ano yun? Bilisan ninyo! Mas binilisan ni na Ellie ang paglalakad hanggang sa nakarating sila sa kulungan ni Isadora. Hindi agad sila lumabas ng gubat. Mula sa malayo, pinagmasdan nila ang nangyayari sa kwartong noon ay bukas na. Napakurap si Ellie nang maaninag niya ang isang lalaking sundalo na nakaluhod at walang saplot pang ibaba. Dumadaing at umiiyak ito na para bang hirap na hirap. Nang dumako ang tingin ni Ellie sa harapan ng lalaki, ay ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita si Isadora. Matungis ito. Pula ang mga mata, buhaghag ang buhok at halos hindi na makilalang mukha. Nagmakaawa ang sundalo kay Isadora pero hindi sumagot ang babae. Sa halip, tiningnan lang niya ang lalaki. Maya-maya pa'y bigla itong ngumisi tapos ay tumawa. Gumapang ang sundalo palayo. Tumatawa pa rin si Isadora hanggang sa tumigil ito at tinitigan ang sundalo. Akmang may sasabihin pang sundalo nang walang pagdadalawang isip naman itong sakmalin ni Isadora. Tumalsik ang dugo ng sundalo at mabilis na nagutay ang tiyan nito. Walang awang dinukot ni Isadora ang lamang loob nito tapos ay kinain. Umungol ang mga aswang na nakakita habang si Ellie ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Tama nga ako, Martin! Tuluyan ang nilabo ng pagiging aswang ang apo ko! Isadora! Anong ginagawa mo, Ellie? Lumayo ka sa kanya, Ellie! Hindi ka na niya kilala! Isadora! Ako to! Si Ellie! Sinabi ng layuan mo siya! Layuan mo muna siya, Ellie! Bitiwan mo ko! Ano ba?
Nagpumiglas si Ellie sa hawak ni Martin kahit na sobrang lakas nito. Umaangil pa rin si Isadora habang kumakain. Pero ilang segundo pagkatapos magtagpo ng mga tingin nila ni Ellie ay nawala ang pagkapula ng mga mata nito. Bumalik ito sa dating kulay at pumungay. Napasinghap ito nang mapatingin sa hawak ng mga bituka at mabilis siyang itinapon. Gamit ang buong lakas, kumawala si Ellie kay Martin at tumakbo sa babae. Hindi. Anong nagawa ko? Anong nangyari sa akin? Isadora, Ellie? Ikaw ba yan? Isadora. Patawad. Patawad ko ngayon lang ako. Patawarin mo ako. Binalikan mo ako. Hindi mo ako iniwan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babalikan kita. Pasensya ka na kung ang tagal, Isadora. Patawarin mo ako kung hindi ako agad nakabalik. Hindi na sana nangyari to sa'yo. Lumayo ka. Ha? Bakit? Teka, Lumayo ka sa akin. Hindi na ako ang Isadorang kilala mo. Hindi na ako to. Alam, Isadora, Tay, anong... Lolo, anong ginagawa niyo rito? Bakit ang dami niyo? Nandito kami para iligtas at ipaghiganti ka, Isadora. Anong... nang ipatapon ako ni Senyora sa daan at nang muntika na akong mamatay, sila ang tumulong sa akin. Pinatuloy nila ako sa tinitirhan nila at ginamot. Medyo matagal din bago ako gumaling, kaya hindi ako agad nakabalik sa'yo. Humingi ako ng tulong sa kanila para mailigtas ka. Pero hindi ko naman nakalaing sila pa ng pamilya mo. Kung ganun... Oo, anak. Alam na ni Ellie ang tungkol sa atin. Halimaw na rin ba ang tingin mo sa akin? Isadora, hindi. Pero hindi ko nalabanan, Ellie. Sobrang sakit at hirap ng pinagdaanan ko kay Dario na hindi ko nalabanan. Ayoko maging halimaw pero pinilit din ako. Ikaw ang nagbigay ng sakit sa mag-ama? Hayop sila, Ellie. Pinagsamantalahan na nga ako ni Dario. Gusto niya pang pasalihin ang ama niya. Tapos sa mga kaibigan niya at yung kapatid niya, ginawa niya akong aso. Pinaglaruan niya ako. Hindi ko na kinaya ang sakit ko kaya gumanti ako. Gusto ko silang mahirapan. Gusto ko silang pandalian. Kaya nagpasakop ako sa dilim. Binulok ko ang kapatid niya at sinakbal ang ama nila habang tulog. Ibig sabihin, nakalabas ka ng kulungan? Bakit hindi ka na lang tumakas? Dahil hindi pa ako tapos, Ellie. Hindi pa! Alam mo ba, ako ang sinisisi nila sa nangyari sa hayop nila. Pati na sa nangyari sa mag-ama. Kaya ang ginawa nila, mas pinahirapan nila ako. Yang tarantanong sundalong yan, yan ang dapat na unang gagawin sa akin. Marami pang susunod. Ito rin ang sasapitin nila. Isadora! Pero di ba... Tama lang ang ginawa mo, Apo. Dapat lang yun sa kanila. Isadora! Halimaw na ako, Ellie. Nakapatay na ako. Kaya wala na akong pag-asa. Lumayo ka na sa akin. Hindi mo na ako maililigtas pa sa pagiging aswang. Tapusin na natin ang gabing ito. Walang bubuhayin sa mga yan! Sandali! Isadora! Papatayin niyo ang lahat? Pati ng mga kasama natin noon?
Isidoro, wala silang kasalanan. Kasali ang mga yon sa nagpahirap sana ko. Ni hindi nila tinulungan. Isidora, Ellie, Anak ng... Sino kayo? Anong ginagawa nyo? Bakit hindi na mo itsura nyo? Isadora! Kami, mahal ko. Paano ka nakalabas? Nasaan ang... Ang hayop mong kaibigan? Wala na. Pinatay ko na! Huwag kayong lapit! Huwag niyo akong lapitan! Oras na mga kasama. Patayin niyong lahat ng nanakit sana ko. huwag niyong sasaktan ang mga katulong. Akong bahala sa kanila. Isidora, Natuod sa kinatatayuan si Ellie. Naglundagan ang mga aswang at sumugod sa mansyon. Ilang saglit pa, pumalahaw ang maraming sigaw sa loob. Akmang tatakas si Dario pero napigilan siya ni Martin. Ilang saglit pa, nakarinig na sila ng putukan sa loob pero hindi nagtagal, nawala yon at nangibabaw ang sigaw ng mga tao. Napanganga na lang si Ellie habang nakatulala sa mga nangyayari. Sinubukan lumaban ni Dario. Nabaril pa nito si Martin pero wala namang nangyari kay Martin. Mabilis na naghilom ang sugat nito. May ilang sundalong dumating at pinagbabarili sila pero lahat ng mga yun ay tinapon ni Isadora. Kagaya ni Martin ay ang bilis ng paghilom ng sugat nito. Ito ba, Apo? Ito ba ang ina ng hayop na yan? Dario, anak. Sinong mga to? Diyos ko. At may gana ka pang tawagin ang Diyos mo. Hindi ka na maililigtas noon. Dito ka na mamamatay. Hindi, parang awa niyo na. Huwag niyo kaming sasaktan. Sana hindi mo rin sinaktan ang anak ko. Ngayon, ipaparanas namin sa iyo ang ginawa niyo sa kanya. Bitiwan niyo ako! Huwag mong sasaktan ang mama ko! Nakakatawa. Kasi nagmakaawa rin ako sa inyo noon. Pero anong ginawa niyo, Dario? Hindi ka nakinig. Sinaktan mo pa rin ako. Hindi niyo ako tinigilan. Paulit-ulit niyo ako binaboy. Akala ko magbabago ng buhay ko eh. Akala ko kapag nalayo ako sa pamilya ko at sa pagiging aswang, magiging masaya na ako tuluyan na magiging tao. Pero anong ginawa mo, Dario? Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging halimaw. Kayo ng pamilya mo! Isadora, pag-usapan natin to. Patawarin mo kami. Anong pakiramdam ng nanghihina? Anong pakiramdam ng hindi pinapakinggan? Ha? Pakiusap, Isadora. Nagsisisi na ako. Nagsisisi na kami. Oo, tama. Nagsisisi na kami. Nagsisisi? Pues, huli na ang pagsisisi niyo! Wag! Isang malakas na sigaw ang binitiwan ni Dario nang dukutin ni Isadora ang kanyang bituka. Napaupo si Ellie. Hindi na kinaya ang nangyayari. Hawak ni Martin si Dario habang walang awa itong binalatan ni Isadora. Dilat na dilat ang mga mata ni Dario nang dukutin ni Isadora ang puso nito. Pumalaho ng iyak si Delia pero agad ding naputol ang sigaw niya nang ihampas ni Mauro ang mukha niya sa isang bato. Tumulo ang napakaraming dugo kasabay ng pag-alulong ng mga aswang. Nang masiguradong wala na ang mag-ina, pinirapiraso ng mga ito ang dalawang bangkay at saka ibinaon sa lupa. Nasuka si Ellie sa nakita pero kahit na ganoon, wala siyang naramdamang awa sa mag-ina. Brutal man ang pagkamatay ng mga ito, para sa kanya, nararapat lang din ito sa kanila. Nang matapos sila sa paglibing, napatitig na lang si Ellie kay Isadora na noon ay nangihinang napaluhod na lang sa lupa. Umiiyak ito habang nakatukod ang mga kamay sa lupa. Dahan-dahang tumayo si Ellie at lumapit dito. Tapos na, Isadora. Pwede ka nang bumalik sa atin.
Masaya na kayo, Tay. Lo, naging aswang pa rin ako. Apo, hindi mo kailanman maiiwasan ang totoo mong pagkatao. Akala ko kapag nagmahal ako, makakalaya na ako sa pagiging aswang. Kasi lalayo na ako at mas mapipigilan ko ng tawag ng laban. Pero mali ako. Dahil ang latsang pag-ibig pang yun ang naging daan para maging halimaw ako. Hindi mo kasalanan, Isadora. Hindi mo kailanman magiging kasalanan. Hindi ka halimaw. Kung may tunay na halimaw dito, yun ay ang mga taong nag-alis sa'yo ng karapatang maging masaya. Ellie! Tana. Tana. Lumuhod si Ellie at mahigpit na niyakap si Isadora. Umiyak nang umiyak si Isadora sa balikat ni Ellie, habang panay naman ang hagod ni Ellie sa likod ng dalaga. Hindi na rin napigilan ni Ellie ang mapaluha habang naririnig ang paghagulhol ng babae. Nang mga panahong yon, napagtanto ni Ellie na hindi lang basta kaibigan ang tingin niya kay Isadora. Sa maiksing pagsasama nila sa mansyon, naging espesyal na ang pagtingin niya rito. Kahit nung una pa naman kasing dating ng dalaga, ay nakuha na nito ang kanyang atensyon. Sadyang hindi lang niya pinahalata dahil alam niyang magagalit si Dario. Kaya rin sobrang galit niya nang malamang sinasaktan ito ni Dario. Kaya nga sobrang determinado niyang patakasin ito. Bumuntong hininga si Ellie at saka kumalas sa yakap. Sinapo niya ang magkabilang pisngi ni Isadora. May pag-asa ka pang bumalik sa pagiging tao. Oy, bata. Ano na namang pinagsasabi mo sa apo ko, ha? Mata, dahan-dahan ka sa mga sasabihin mo. Baka pati ikaw ay hindi ko patawarin. Tay, ano ba? Walang kasalanan si Ellie. Huwag na huwag niyo siyang pagbubuhatan ng kamay. Isadora, sumama ka sa akin. Magpakalayo-layo tayo. Ellie, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Pero baka ito na talagang kapalaran ko. Nagising ng pagiging aswang ko. Hindi ko kaya idamay ka sa maglukong buhay. Kaya ikaw, umuwi ka na. Kayo ng mga kasamahan natin dito sa mansyon. Malaya na kayo. Hindi na kayo masasaktan pa ng kahit na sino. Pero Isadora, di ba ayaw mo sa pamilya mo? Hindi kita sasaktan. Alam ko, Ellie. Alam ko hindi mo ako sasaktan. Pero sadyang magkaiba tayo ng mundo. Ang gusto ko'y maging payapa ang buhay mo. Malayo sa karahasan. Malayo sa problema. Maraming salamat sa iyo. Hindi kita makakalimutan. Isadora. Siguro oras na nga para tanggapin ko ang katotohanan sa pagkatao ko. Huwag kang magbabago, Ellie, ha? Sana, kahit na napakasakim ng mundo, manatili ka pa rin mabait. Ikaw na ang bahalang magpalabas sa mga kasama natin. Hindi sila pinatay. Hindi. Ikinulong lang namin sa kwartong nasa likod ng hagdan. Nandun silang lahat. Salamat, Isadora. Maraming salamat. Pasalamat ka. At maawain ang anak ko. Kami nang bahala rito, Ellie. Umalis na kayo ng mga kasama natin. Sa likod kayo dumaan. Okay? Siguraduhin mong walang makakaalam ng nangyari dito, bata. Alam namin kung saan ka hahanapin. Makakaasa kayo. Paalam, Ellie. Sana maging masaya ka. Paalam din, Isadora. Sana sa susunod nating buhay ay muling magtagpo ang landas natin. Pangako,
Kapag nangyari yon, pasasayahin kita at ipaparamdam ko sa iyo ang pagmamahal na hindi natin nagawang isa katuparan sa buhay na ito. Mahal kita. Tulad ng sinabi ni Isadora, pinakawalan ni Ellie ang mga kasamahan nila at sabay silang umalis gamit ang likurang daan ng mansyon hanggang sa nakaabot sila sa main road ng bayan. Bago naghiwa-hiwalay, pinapangako ni Ellie ang mga kasama na walang dapat makaalam ng nangyari noon at dapat ay dalhin nila sa hukay ang mga nangyari ng gabing yun. Umuwi si Kuya Ellie sa amin noon at nagsimulang muli. Mula noon, wala na siyang balita kung anong nangyari sa bayang yon. Pinili na rin niyang wag nang makibalita pa. Nang makakita ng oportunidad sa Maynila, ay lumuwas si Kuya Ellie at nakitira sa akin. Tumandang mag-isa si Kuya Ellie, dala ang lahat ng alaalang yon. 1 linggo bago siya namatay sa isang aksidente. Naikwento niya sa akin ang mga pangyayaring yon. Noong una hindi ako makapaniwala, Miss Ami. Pero naisip kong wala namang dahilan para magsinungaling ang kapatid ko sa akin. Hindi kami sabay na lumaki dahil sa Maynila ako lumaki, kasamang ama namin. Hiwalay kasi sila nanay at wala talaga akong komunikasyon sa kanila. Hanggang sa napunta sa amin si Kuya Ellie. Hanggang sa huling hininga ng kuya ko, pangalan ni Isadora ang sinasambit niya. Bago siya malagutan ng hininga, nagawa niya pang humiling habang nakatitig sa kawalan. Na sana raw, muli silang magkita ni Isadora sa kabilang buhay. Dahil sa kwentong ito, may mga napagtanto rin ako sa buhay. Minsan kahit na anong bait natin, nagiging masama tayo dahil na rin sa hirap at pait na nararanasan natin. Kagaya na lang ng nangyari kay Isadora na wala namang ibang hinihiling kundi ang maging masaya lang. Pero pinagmalupitan ng mga taong walang konsensya. Madalas, tayo mga tao lang din ang nagpapalabas ng kasamaan sa kapwa natin. Hindi rin sa lahat ng oras ay nasa taas tayo. Totoo ang karma, kaya wag nating gagawin sa kapwa ang ayaw nating gawin nila sa atin. Hanggang dito na lang po itong liham ko. Sana may natutunan kayo. Kung sakali mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po nating kalimutang mag-like, share at subscribe. Pakipindot na rin po ng bell button para updated po tayo lagi sa kanilang mga upload. Kung kayo po ay gaya kung may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba at ng aking dimbang babasa. Salamat po ulit. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko sa kwentong to ng letter sender natin si Emmy. Basta ang alam ko lang, tagus ito sa puso. Isang kwentong sigurado akong tatatak sa maraming mga listeners na makakapakinig nito. At dahil dyan, Ellie at Isadora, kung nasan man kayo ngayon, kasama niyo kaming humihiling sa may kapal na sana sa susunod yung buhay, pagtagpuin kayong muli ng tadhana. At sa pagkakataong yon, maging masaya na kayo sa piling ng isa't isa. Muli ako po si Miss Ami. Sana'y samahan niyo ulit ako sa susunod na kwentong itatampok namin dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.